Narito po ang ating pinakahuling tropical cyclone bulletin ng Pag-asa para po yan sa Bagyong Uwan, kung saan inilabas po yan kaninang alas 8 ng umaga ngayong Lunes, November 10. Patuloy po nananatiling malakas itong si Typhoon Uwan habang kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bahagi po yan ng West Philippine Sea. Muli pong namataan ng mata ng bagyo kaninang alas 7 ng umaga na nasa layong 125 kilometers sa kanlurang hilagang kanluran ng Bacnotan, La Union. Taglay po nito ang pinakamalakas na hangin na umaabot sa 150 kilometers kada oras, malapit po yan sa gitna. At pagbugso naman ng hangin na umaabot sa hanggang 230 kilometers kada oras. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 20 kilometers bawat oras. Ang lakas po ng hanging dala ni Typhoon Uwan ay umaabot hanggang 780 kilometers mula po yan sa gitna, kaya patuloy po ang banta ng malalakas na ulan at hangin sa malaking bahagi po ng Luzon. Sa mga tropical cyclone wind signal na ilabas naman po ng Pag-asa, nakataas pa rin po ang signal number 4 sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon, kabilang narito ang Benguet, La Union at mga karating na bayan ng Pangasinan, Ilocos Sur, Abra at Mountain Province. Asahan dito ang typhoon force winds na may banta ng malubhang pinsala sa buhay at ari-arian. Sa ilalim naman ng signal number 3, kabilang narito ang iba pang bahagi ng Ilocos Region, Nueva Vizcaya, Ifugao at Zambales. Makakaranas naman ng storm force winds o yung malalakas na hangin na maaaring magdulot po yan ng katamtaman hanggang malubhang pinsala. Signal number 2 naman sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Aurora, Bataan, Pampanga at ilang bahagi ng Central Luzon. Gayon din sa ilang lugar ng Mindoro, Marinduque at Camarines Norte. Dito inaasa naman po ang gale force winds o yung malalakas na hangin na maaari namang masira ng may hinang istruktura. Habang sa signal number 1 naman ay nakataas pa rin sa Bicol Region, Romblon, Masbate at ilang bahagi ng Northern Visayas tulad na lamang ng Aklan, Capiz at Northern Samar. Bagaman mas mahina, maaari pa rin magdulot yan ng mga bahagyang pinsala sa mga pananim at kabahayan. Samantala, bukod po sa malalakas na hangin, mag-ingat pa rin po tayo sa banta ng pagbaha at landslide sa mga bulubunduking lugar dahil pa rin po yan sa patuloy na pag-ulan, dulot pa rin po yan ng Typhoon Uwan. Mataas din po ang panganib ng storm surge o yung tinatawag nating daluyong na maaaring umabot yan ng higit 3 metro sa mga baybaying bahagi po ng Ilocos Region, kabilang po dito ang Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at ilang bahagi po ng Visayas, kasama po dito ang Aklan at Antique. Sa karagatan naman po labis na mapanganib ang paglalayag. May taas pa rin po ng alon na umaabot mula 6 hanggang 12 metro sa mga baybaying dagat po ng Luzon at Western Visayas. Pinapayuhan po ang lahat ng mga ngisda at maliliit na bangka na huwag munang pumalaot hanggat hindi muna bumababa ang signal warnings. Ayon naman sa forecast ng Pag-asa, patuloy po nakikilos itong si Typhoon Uwan pahilagang kanluran at posibleng muling lumakas habang nasa West Philippine Sea. Sa Miyerkules o Huwebes naman, inaasahang tatalikod ito pahilaga at tatama naman sa bahagi po ng western ng Taiwan, bago tuluyang humina dahil po yan sa mas malamig na kondisyon ng panahon. Pinapalalahanan po ang publiko at mga lokal na otoridad na maghanda at sumunod sa mga abiso ng kanilang disaster risk reduction and management officers. Samantala, nananatili pa rin po ang gale warning sa mga karagatan po ng Luzon at western seaboard ng Western Visayas. Aabot umano sa 12 metro ang taas ng mga alon, particular naman po yan sa baybayin ng La Union at hilagang bahagi po ng Pangasinan. Kaya't mahigpit po na ipinagbabawal muna ang paglalayag ng mga maliliit na sasakyang pandagat.